Hello mga Lodies, mga Nchay. So, mag-enjoy muna kayo manood ng video ko habang kinukwentuhan ko kayo at yung boses ko mukhang kalabaw. Enjoy muna. 6 a.m. po ng umaga, kaya go tayo ng work. Wala pang masyadong tao. Alam niyo guys, ang kukwento ko, yung karanasan ko sa Kuwait hanggang sa Saudi. Sa Kuwait kasi, wala akong masyadong experience doon kasi nga kasama ko rin ng ate ko. So, wala lang. Pero marami ako narinig na mga bad moments, bad mga memories sa buhay ko. Kasi daw, nung time na papunta ako ng Kuwait, dami kong narinig na mga negative. Napaka masama talaga. Saan daw ako baka daw bugbugin ako ng mga amo ko, baka daw itapon ako sa disyerto, kasi wala daw akong utak. Pinawalang ano ko na lang yung bahala na sila. Bata pa kasi ako noon, na bone age pa nga ako pa ulit-ulit. Tapos nung nalampasan ko na yun, nag-Kuwait na ako. Umuwi ako nung 2016. Bumalik ako ulit ng Kuwait. 3 months lang ang inabot ko kasi ayoko na yung papalit-palit ako ng amo, nakaka-boring. Ayoko talaga, kaya umuwi na lang ako, nagpasya akong umuwi. Tapos nung time na yun, namasyal daw ako sa Kuwait kasi 3 months lang. Ano naman pakialam nila, di ba? Hindi naman sila ang pumunta sa Kuwait. Hindi naman pera nilang ginasto ko. Mga pakialamera talagang mga tao, no? Hanggang ngayon, hindi pa rin nauubos ang mga marites. Actually, marites din ako, guys. Tapos nung time na yun, guys, nag-apply ulit ako ng Saudi. Eto na, nag-TAIF ako kasi ang sponsor ko talaga is nasa TAIF. Nag-TAIF ako, papunta kaming Mecca kasi ang pamilya ng amo kong babae, Mecca. Tapos ang kapatid niya, Jeddah. Ngayon, sa TAIF, 2 hours ang biyahe papuntang Mecca. Doon ako nakapag-umrah, guys, alhamdulillah, sa awan ng Allah. Nakapag-umrah ako doon. Tapos, alam nyo guys, nung papunta pa lang ako sa loob ng Mecca, doon pa lang talaga sa exit, grabe ang bigat na ng katawan ko. Masya Allah. Alhamdulillah nakapag-umrah din ako pangarap ko talaga noon makapag-umrah ako. So, alhamdulillah, binigay ng Allah sa akin na makapag-umrah ako. Nung time na yung guys, ang bigat-bigat talaga ng katawan ko. Ang dami ko talagang kasalanan. Napaisip na lang ako, baka ito na yun. Dami kong kasalanan. Tapos hindi ko mapigilan ng luha ko, guys. Pinipigilan ko na lang kasi hindi pa kami dumating sa kaloob-looban. Nasa exit pa lang kami, hindi kami nagtsinelas, puro mga malinis. Dami, bata, matanda, lalaki, babae, dami. Tapos sabi ng amo ko, gusto mo makita ang Kaaba? Sabi ko, yes madam, sabi ko. Tapos sabi niya, pumunta ka doon, silipin mo, nasa taas pala kami, yung Kaaba nasa baba. Sabi niya, yan, may itim dyan, sabi niya na malaki, yan. Tapos nung nakita ko, ay nako, hindi ko talaga mapigilan ang luha ko, guys. Pinupunas-punasan ko na lang ng pakonti-konti. Tapos hindi ako makatingin sa amo ko kasi nga umiiyak na ako habang naglalakad kami, guys, kasi nagsala kami. Tapos nung after nung sala, bumaba kami doon sa Kaaba kasi daw lilibutin daw namin yun ng 7 beses o 8 beses yun. Tapos may binabanggit-banggit lang, sinusundan lang namin ng amo namin kasi nga wala bang kaalam-alam. Tapos nung time na yon, dalawa kami ng katulong ng kapatid niya, 3 kami kasi malapit lang din ang bahay ng nanay ng amo ko dun sa Mecca. 15 minutes lang maabot mo na yung Mecca, yung Kaaba. Tapos yun, nag-ano kami, guys, sabi ng amo ko, papalapit pa lang kami, sabi niya, Aisa, sundan niyo ko, sabi ko, oo. Tapos nag-awakan na kami ng Ethiopia na katulong ng kapatid niya. Tapos nung nag-awakan na kami, guys, hindi ko pa rin mapigilan ng luha ko. Grabe. Tapos nung time na yon, tapos na talaga kami. Sabi ng amo ko sa akin, Aisa, tapos sinabihan din niya yung katulong ng kapatid niya na,
kung ano yung nararamdaman nyo, kung ano yung nasa isip nyo, mga pamilya no, kung saan man, sabi niya, ipanalangin nyo dito, sabi niya, awakan nyo, sabi niya ito. Inawakan namin yung kaba, Masya Allah, inawakan namin yun guys. Pag-awak ko, ayun na, hindi na talaga napigil, umagulgul na ako sa iyak, hindi ko alam kung saan nanggaling, hindi ko alam kung malakas ba yung iyak ko, hindi, umagulgul-gulgul na talaga ako sa iyak. Naisip ko mga pamilya ko, ayun, tapos ay, sarap ng feelings pagkatapos mong umiyak, pagkatapos mong awakan yung kaba, sarap ng feelings. Hindi na kasi katulad ngayon na may harang na ang kaba. Nung time na nagpunta kami doon, wala nang harang, wala pang harang yan, walang mga harang-harang dyan. Tapos nung uminom ako ng Zamzam, yun talaga, grabe, alhamdulillah, mashallah, naano ko talaga, na-realize ko sa buhay ko, ang dami kong kasalanan nung time na yun. Kaya sa exit pa lang, hindi ko mapigilan ng iyak, hindi ko mapigilan pakiram, hindi ko ma-explain anong pakiramdam meron ako. Grabe, mashallah, nakapag-umrah din ako sa wakas. Pangarap ko talaga yun guys, pangarap ko rin makapunta ng Mecca, pangarap ko rin makapunta ng Madina. Sabi pa nga ng amo ko, inshallah, sabi niya, Aisa, kapag magtagal ka sa amin, pupunta tayo ng Madina. Alam mo ba, sabi niya, yung mosque na na tinayo ni Muhammad, Propeta Muhammad, ganyan siya. Hindi ko alam, hindi ko na rin kasi matanda ng mga sinasabi-sabi ng amo ko nung dati na sa akin. Basta sabi ko, oo, gusto kong makapunta doon. Sabi niya, inshallah, sabi niya, punta tayo doon. Hanggang sa lumipat ako ng amo. Sa awa ng Allah guys, 2 amo lang ang naging amo ko sa Saudi. 2 lang talaga, sa awa ng Allah. At least, alhamdulillah, nakapag-umrah ako. Nasabi ko sa sarili ko na natupad ko rin ang pangarap ko maka-umrah kahit papano. So, hindi ko muna ikukwento yung buhay ko dun sa pangalawang amo ko sa Saudi ha. Marami kasi akong experience doon na hindi maganda eh. Grabe, ang lupit ng kapalaran ko dati. Bakit ngayon, di ba malupit? Malupit din naman, pero sakto lang. Kasi doon kasi sa naging amo ko sa Riyadh, na-challenge talaga ako doon ng sobra-sobra talaga, kasi doon ako natutong maghiwa ng manok, doon ako natutong maghiwa ng mga kung ano-ano, mga laham, grabe, mga ulo ng kambing. Nagbe-bake pa ako doon, gumagawa ako ng cake, tinapay, kubos, nagpa-partyan ako lang mag-isang katulong, di nagdadala ang mga kapatid at kaibigan niya ng mga katulong. So guys, see you, dito na lang.